Praise the Lord. Amen. Praise God. Minsan pa, bago po tayo mag-upisa sa salita ng Diyos, minsan pa palakpakan po natin ang ating Panginoon. We give the praise, we give the glory and the honor of our God. Amen. At bago po tayo magsimula, tayo muna po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos. Sa pagkakataon minsan, mag-aaral po kami ng iyong mga salita. Aming dalangin, Panginoon, ay patuloy mo kaming bigyan ng wisdom, knowledge, and understanding for your word. At tuloy nga, Panginoon, hindi namin to marinig lamang, o Diyos, bagkus, Panginoon, patuloy mong itanim sa aming mga puso, Panginoon, paluguin at pagbungahin mo, Panginoon, upang patuloy na magamit namin, o Diyos, sa sanlibutan ito bilang Panginoon na aming kalakasang espiritual ng aming mga buhay, upang manatili kaming tapat at pagdating ng second coming mo, o Diyos, may karapatan kami, Panginoon, na magsabi, o Diyos, na ikaw ang aming pinaglingkuran, tunay nga, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na itinaas sa aming mga buhay. Lord, salamat po, Panginoon, at wala nang magagawa ang kaaway ngayon upang wasakin ang virtual gathering na ito, God, in the name of Jesus. At patuloy na yung aming connection, Panginoon, ay patuloy mo, o Diyos, na magkaroon, Panginoon, ng maayos na connecting, Panginoon, sa aming virtual gathering na ito. Salamat, o Diyos. Purihin ka, sampahin ka sa Spirit katotohanan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang topic po natin ngayon ay, sabi nga po dyan sa ating PowerPoint ay, no pain, no gain. No pain, no glory. Sabi nga po, growth is a painful change, is painful. But nothing is as painful as staying stuck somewhere you don't belong. Amen. Sabi nga po, minsan po tayo ay nakakaranas ng mga sakit. Minsan bilang isang leader na kumbaga pinagsasabihan ka po ng isang leader, minsan nararamdaman po natin yung sakit, parang po nagbibilow sa ating puso. Pero sabi nga po ng Lord diyan, growth is a painful, change is painful. Minsan masasaktan po, sabi nga po ng salita ng Diyos, diba? Ang katotohanan po ay masakit, pero yun po ang magpapalaya sa atin. Amen? Sabi nga po, no painful, no glory. Diyan po tayo mag-focus po sa no pain, no glory. Suffering Christian. Pag-usapan po natin yung suffering Christian. Napakadali po sa atin na pag-usapan po yung healing, diba? Healing, miracle, answered prayer. No? Bali para po yan isang common na po sa atin, no? Ito po yung pag-uusapan natin kasi yan naman po talaga yung unang ginawa ng ating Panginoon. Yung tayo pinagaling, nagbigay mga milagro na ginawa ng ating Panginoon at yung mga answer prayer until now, yan po ay gumagawa pa rin po ang ating Panginoon, diba po ba? Pero pag-usapan po natin ang suffering, no? Katulad po ng in-example ko po diyan, suffering ay katulad ng isang ina, no? Sabi nga po ang isang ina, basahin po natin ang John chapter 16. Bago po natin balikan po yan. Sabi nga, kapag nahihirapan ng isang babaeng nanganganak, siya'y nahahapis sapagkat dumadating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit, pag nanganak na siya, hindi na niya naaalala ang hirap, nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanglibutan. Bukod po sa suffering na ginawa ng ating Panginoon, ang in-example ko po talaga dyan ay ang panganganak ng isang babae. Amen? Suffering to joy. Diba? Ako po, i-example ko po, ako po, sa 3 anak ko po, 1 week po ako nag-labor. No po? Ganun ang sakripisyo ng isang magulang sa isang anak. Nakatulad din ng ginawa ng ating Panginoon, bagamat siya'y Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos dahil sa kanyang pagmamahal sa bawat anak niya. Na sino man tumanggap sa kanya at nanalig, ibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos, diba po ba? Pero bukod po dyan sa ating Panginoon, ang greatest po talaga ay isang magulang, isang ina. Sabi nga po, pag nanganganak po ang isang ina, katulad po sa sinabi sa John, siya po ay naghahapis. Yung po, lahat po ng sakit ay naramdaman niya. Pero nakapokus, sabi nga po siya doon ay to focus not on the pain, but on what is going to happen for it
Ibig sabihin, kahit nararamdaman niya po yung sakit ng pain sa pamamagitan ng deliver, pero ang iniisip niya po, nakapokus siya po ay sa kung ano po yung after it, kung ano po yung mangyayari. Ganun po tayo dapat. Hindi po, sabi nga, lahat po tayo ay nakakaranas ng pain. Yung pain na may pagsubok, yung pain na nandun yung regret, no? Minsan illness, 'di ba? Sakit karamdaman, financial problem. Hindi po tayo exempted po diyan, 'di ba po ba? Hindi po tayo exempted diyan. Pagdating po sa mga bagay po na ganyan. Kasi sabi nga ang Panginoon nga din po siya po ang una nag-suffer, no? Pag babalikan ko po minsan na napapaiyak po ako sa word of God. Sabi nga napakaganda po talaga na tayo nagdi-devotion kasi mas napapalapit po talaga tayo sa Panginoon. At sabi nga po diyan sa Roma chapter 8 verse 17, at yamang mga anak tayo ng mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama na niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Yan nga po sinasabi ko po dito kanina, na kasama po sa ating paglilingkod sa ating Panginoon ay yung pagtitiis, no? Dapat mapagtagumpayan po natin yung pagtitiis katulad po ng 2020, di ba? Salamat sa Panginoon kasi nandito pa po tayo na dilingkod sa ating Panginoon, sapagkat kahit na po yung negatibo ang nangyayari po sa ating environment, pero nandun po yung katatagan natin na may pagtitiis. Bakit po? Bakit po tayo nagtitiis? Kasi alam po natin, nakasama po natin ang ating Diyos, na tayo po ay pinangakuan ng Diyos na tayo tagapagmana, kasamang tagapagmana ni Kristo sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Napakabuti po talaga ng ating Panginoon, no? Kasi kung iisipin po natin at doon po tayo magpo-focus sa salita ng ating Panginoon, wala po tayong dahilan para tayo pa po ay humiwalay. Amen? Kasi po ang Diyos po ang unang nag-ibigay ng example kung paano po tayo maglingkod sa ating Panginoon. May sabi nga po diyan, wrong decision, Satan's attack. Minsan talaga, sabi nga po sa John 10:10, di ba? Na parito ang kaaway upang pumatay, magwasak, at manira po. Unang-una po minsan, hindi po tayo exempted. Minsan pamilya po natin, no? Sabi nga po dito, sinampul ko po sa regret, rejection, no? Betrayal, illness, and financial problem. Minsan yan po ina-attack ng kaaway sa atin. Amen. Wala po exemption po dito, no? Lahat po tayo nakakaranas po ng ganito, no? Pero sabi po sa 2 Corinthians 4:17, ang bahagya at panandali ang kapahagtian na dinadanas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Amen. Kung nararanasan man natin po ito ngayon at habang tayo ay nandito sa sanlibutan, pero ang sabi ng ating Panginoon dito ay panandalian lang po. Amen? Panandalian lang po yung ating nararanasan ngayon. Kung ikaw man kapatid ngayon ay nakakaranas ng mga ganitong sitwasyon, at alam ko, at ito ang sabi ng Panginoon, panandalian lang po ang ating mararanasan sa oras na ito. No, sabi nga po sa Pilipos 1:20, for you have been given not only the privilege of trusting in Christ, but also the privilege of suffering for Him. Amen? Pribileyo pala po natin ito, na tayo po ay makijoin sa suffering na nangyayari po sa atin. Privilege pala ng tayo po ay napakaswerte. Kasi kung pag tayo ay nakakaranas nito, ito po ay privilege natin na makihati sa naranasan ng ating Panginoon. Amen? Sabi nga po dito, facts about suffering. Yun nga po sinabi ko kanina, there is no exemption in suffering. Everyone gives through it. Amen? Sabi nga po, wala pong exemption sa atin, lahat po na naglilingkod sa ating Panginoon ay makakaranas po nito. Pero sabi nga po ng Panginoon, ang lahat ng bagay na ito ay napagtagumpayan na ng ating Panginoon. Amen? Sabi nga facts about suffering. Sabi nga po, number 1 is it is temporary.
Sabi nga po, Roma 8:19, all creation is waiting eagerly for the future day. Amen. Naghihintay daw po tayo. Sabi, God will reveal who is a children really are. Ibig sabihin, naghihintay po sa atin. Sabi nga, i-reveal ng Diyos kung sinong anak niya sa pagdating ng panahon. Sabi nga po, is in a future, is waiting eagerly for that future day. Alam po natin po yung hinihintay natin in the second coming of God at sasabihin ng Panginoon, well done, my faithful son and daughter, di ba? Napakasarap pong isipin na pagdating po na napagtagumpayan po natin ang suffering at sa kabila po ng suffering ay may paglilingkod po at tapat po tayo naglilingkod sa ating Panginoon. All creation is waiting in the future day. May inaasahan po tayo, may reward, no? Katulad po ng isang magulang, pag nakikita niya po ang isang anak niya na masunurin, dapat po wala po tayong favoritism, no? Amen? Wala po dapat natatamaan sa favoritism. Tayo po ay binago na ng ating Panginoon. Dapat po talaga, lahat po ay pantay-pantay ang ating pagtingin sa ating mga anak. Amen? Kasi yan po ay lahat po ay galing po sa atin, tayo po ay naghirap sa kanila. Kaya dapat po pantay-pantay. Ganon din po ang anak ng ang ating Panginoon. Pantay-pantay po pag siya po ay nagkaroon. Sabi nga po, ang Diyos po natin ay makatarungan. Depende po sa ginawa po natin kung paano po tayo bibigyan ng reward in the future day. Amen? Pero pag po tayo ay nagkakaroon ng suffering, sabi, it is a temporary. Sabi nga po dito, we want to be in heaven. We want to be spend eternity with God. No? Ang naisin po daw natin po yung mas lalo po tayong lumapit at mag-spend po ng eternity. Yung tayo po ay gawin po natin, yung katulad sabi nga po, life group pa more, encourage pa more, disciple pa more. No? Kailangan po talaga po natin gawin ito kasi ang Great Commission, katulad po ng inano ni Pastor, ni Reverend, di ba kagabi, ang ating tawag po nito, yung ating pinag-usapan po, meeting. Amen? Na Great Commission. Doon po nakaka-bless po talaga si Reverend, no? Na doon po nakapokus talaga ang Great Commission ng GIL. Sabi nga po, ngayon, galaw-galaw na po para hindi ma-stroke. Kaya kagabi nga po, para ang sarap pong ang sarap pong mag-mute po na, sabi ni Rev, kailangan ng kumilos. Sabi nga po namin ni Brother Berhel, kasi magkatabi po kami, sabi ko nga, matagal na po, Rev, di ba? Matagal na po kami kumikilos. Pero salamat sa Panginoon kasi doon sabi nga po, we want to spend eternity with God. Patuloy po tayong mas lalong gumawa, no? Gumawa ng mapapalapit po tayo close to Christ, no? Sabi nga po sa Pilipos 3:20, we are the citizen of heaven, where the Lord Jesus Christ lives and in eagerly wait for Him to return as our Savior. Ibig sabihin yung nararanasan po natin to, na sabi nga sa Pilipos ay panandalian lamang kasi hindi naman po ito yung ating tahanan. Amen? Tayo po, ang tahanan po talaga natin ay ang kalangitan. Amen? Yun po ay hinanda ng ating Panginoon. Ang kalangitan po talagang atin. Sabi nga po, panandalian lang kayo. Sabi nga po ni Reb kagabi, di ba? Mas lalo po akong nag-burn nag-burning fire. Na kung yung ginagawa ng pagkakataon na binigay ng Panginoon, gawin mo na. Kasi hindi mo na kayang gawin yan sa langit. Ang gagawin na lang po natin sa langit ay magpuri, magpasalamat, mag-itaas ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. No? Ito po yung ating kumbaga battleground sa sabi nga po na ang universe po ang ating dapat po tayo matuto po dito. Lahat po tayo may examination. No? Yung mga nag-aaral po diyan, di ba? Pag nag-aaral, mayroon po talagang exam sa pag-aaral. Katulad din po tayo bilang Kristiyano, sa mga suffering po natin, dapat po doon po tayo ay matuto. Amen. Sabi nga po sa Roma 8:22, suffering is temporary and it will bring us close to Christ. Amen. Temporary lang daw po yung ating sakripisyo na ginagawa. Minsan, sakripisyo sa pagbibigay,
Amen? Salamat po, tayo pinalaya na po talaga at least sa pagbibigay. Kung babalikan po natin talaga, ako po testimony ko po talaga about sa giving. Sabi nga po, pareho po kami ni Pastora. Sabi nga po, pagbabalikan mo po, may espiritu ng pagkamadamot. No? Pagkamadamot po misan. No? Pero ngayon pong binago na po tayo, di ba? Pag tayo nakipag-isa na po kay Kristo, tayo po ay binago na po ng ating Panginoon. Pero salamat at lalong-lalo na po salamat sa Panginoon kasi tayo po ay pinalaya na sa ganong espiritu, no? Kaya po katulad po lalong-lalo na po ang mga workers at leaders po sa ating Panginoon, leaders in Christ, kaya dapat po lahat po tayo ay napalaya na po about sa tithes in offering. Alam po yan po yung napakahirap, no? Bukod po sa pagpipigil sa sarili, din po ang napakahirap isuko sa Panginoon. Yung ating ibigay, ang ating lalong-lalo na po ang ating time, ang ating financial. Ngayon po sa totoo lang po nararanasan ko po yan ngayon sa financial. Pero by faith po, sabi ko nga po nung linggo, yun na lang po yung huling pera ko. Pero sabi ko, Lord, alam ko, you always supplied our need according to riches and glory. No, napakahalaga po talaga tayo po ay merong salita ng Diyos na mabubungkal sa ating puso. Kasi pag meron po tayong itinanim sa ating puso na salita ng Diyos, ang Holy Spirit po ang magbibigay po ng magre-remind po sa atin yan, no? Kaya napakahalaga po talaga na lagi po tayo mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Amen? Sabi nga po minsan po may pagkakataon po tayo ay pagod na, no po? Pag tayo ay, pero sabi nga po tayo ay bumalik sa pangako ng ating Panginoon. Sabi nga hindi po masamang umiyak sa Panginoon. Kung ikaw po ngayon ay nakakaranas din po ng ganito, ang sabi nga po ng Panginoon sa Matthew 11:28, no, idadagdag ko lang po, lumapit pa tayo po lahat na napapagal at nabibigat ang loob. Sapagkat tayo po ay bibigyan ng Panginoon ng kapahingahan. At pero sa 29 po, doon po ako dapat nating matutuhan. No po, sabi nga po, dapat tayo po ay matuto. No? Ang aking pamatok ay magaan. Dapat po ay nag-aaral. Hindi lang po laging tayo ay lumalapit, dapat po tayo ay natututo. No, dapat po tayo matuto kung ano po yung ating napagdadaanan, dapat po napagtagumpayan po natin ito. Sabi nga po, pabalik-balik po ang pagsubok pag hindi po natin napapagtagumpayan. Kaya lagi po nating i-desire sa ating puso, sa ating Panginoon na Lord, kasama kita. Napakalaga po yung declaration of faith, no? Sabi nga po sa Numbers 14:28, diba? Kung ano po yung lagi nating sinasabi, yun po ang gagawin ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga po yung lagi po tayong positive thinking, positive thoughts. Napakahalaga po yan sa atin, lalo po sa panahon po tayo ay makakaranas na ito. Ay balikan po natin ang katuruan na to na sabi nga po, no pain, no glory. Pag tayo po ay nakaranas ng sakit, alam natin po na ang Diyos po, ang katagumpayan po nito ay to God be the glory. Amen. Sa Diyos po ang kapurihan pag tayo po ay nagtagumpay. Sige, dito na po ako sa conclusion sa Judas or Judge 1:20 verse 21. Ngunit magpakatatag kayo mga minamahal sa inyong napakabanal at pinakabanal na pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Jesucristo na nagkaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Amen. Napaka banal po talaga ng ating pananampalataya. Sabi nga po dito ay manatili. Manatili po tayo sa ating pananampalataya, yung pinaka-banal na ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. Yung pag-asa po natin ay dapat hindi po mawala sa mga bawat pangako ng ating Panginoon. Habang naghihintay po tayo sa second coming ng ating Panginoon, tayo po ay kumilos. No? Sabi nga po nung aking
nung ako'y bagong Kristiyano pa lang, baka po yung bangko natin ay butas na. No, laging nakaupo. Sabi nga po, kilos-kilos din. No po? Sabi nga po ng ating Panginoon, habang tayo po ay naghihintay, tayo po ay kumilos. No? Hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen. Lahat mo naman po tayo ay for the glory of God. Tayo po ay sa habag at biyaya ng ating Panginoon. Tayo po ay binibigyan pa rin ng katatagan ng ating Panginoon sa oras na ito. Kaya marami pong bagay na dapat po tayo ipagpasalamat sa Panginoon sa kabila po ng trials natin sa buhay. Napakahalaga po sa Panginoon talaga na tayo po ay magsulit ng ating pasasalamat sa ating Panginoon. Yun lang po, at tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat o Diyos sa bawat natutunan namin, sa bawat pangako mo, Panginoon. Alam namin o Diyos na ang pangyayaring nararanasan namin, Panginoon, sa sanlibutan ito ay panandalian lamang. Sabi nga po, we are the citizen, not a citizen in this world. Kami po ay, o Diyos, ang aming tirahan is sa piling mo, Panginoon. Ay kaya ang aming dalangin, Panginoon, patuloy mo bigyan kami, o Diyos, na banal na pananampalataya, katatagan ng pananampalataya sa kabila ng aming mga nararanasan, o Diyos, sa pagsubok, Panginoon. Walang exemption, Panginoon, sa gantong pagkakataon. Ngunit alam namin, o Diyos, ikaw ay aming kasama. Hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. Panginoon, ang aming dalangin, o Diyos, sa oras na ito, sino man, Panginoon, ang may pagsubok, o Diyos, patatagin mo ang kanyang pananampalataya, Panginoon. Tunay nga, o Diyos, mag-focus siya, o Diyos, sa bawat mangyayari, Panginoon, na may gagawin kang mga bagay na kamangha-mangha sa bawat isa sa amin, Panginoon. Yung mga bagay, Panginoon, na hindi namin kaya, ay kaya mong gawin, o Diyos. Basta't, Panginoon, kami po ay magtitiwala sa iyong mga pangako. Kami magtitiwala sa bawat ginagawa mo na mahimangala. Alam namin ka, o Diyos, na Diyos na tumutugon sa aming mga dalangin, Panginoon. Kaya salamat po, o Diyos. Napakabuting mong Diyos sa bawat isa sa amin. Wala kang katulad, Panginoon. Karapat-dapat ka namin paglingkuran. Parapat-dapat ka namin purihin sa aming mga buhay, o God. Sapagkat ikaw lang ang Diyos na nangako na ikaw ay tapat sa bawat isa sa amin. Ikaw ang Diyos na nangako na gumagawa sa bawat salita mo, sa bawat isa sa amin, o God. Salamat po, Panginoon. Alam namin, Panginoon, ang lahat ng bagay na ito ay aming mapapagtagumpayan sapagkat ikaw ang aming kasama, Panginoon. Thank you, Lord. Ikaw po, salamat po. Sa iyo po ang papurit, parangal at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.